Greetings in the powerful name of our Lord Jesus Christ. Pastor Nick here of KR Community Church, welcoming you once again sa atin pong Lord's Day Sunday. For the whole month of May, ang atin pong discussion would be about the first and the second epistle to the Thessalonians. No, yan po yung ating i-discuss. At ngayon po ay i-discuss natin yung principle na matatagpuan natin sa 1 Thessalonians chapter 4. So before we proceed, bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa at ang pagtatalakay, tayo po muna'y manalangin at hingiin natin ang presensya ng ating Panginoon, ang guidance and presence of our Lord sa araw na ito. Father God, we come before you in humility and acknowledge that you are the sovereign Lord, the ultimate God, the only living God who lives and reigns forever. And to thy hands, Panginoon, kami po ay dumudulog at itinatalaga sa inyo ang oras na ito at hayaan po ninyo, Panginoon, na ang inyo pong katalinuhan ang siyang mamutawi o maghari sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan. Ang inyong gabay ang patuloy na manguna sa aming pong pagtitipon na ito. Pahintulutan po ninyo na ang inyo pong katuruan lamang, ang inyo pong katotohanan lamang ang siyang patuloy naming makamtan sa araw na ito. Turuan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami, at pagkalooban po ninyo kami ng katalinuhan na nagmumula sa inyo upang patuloy naming maunawaan at higit sa lahat maipamuhay ang inyo pong nais na ituro sa amin sa araw na ito mula sa aklat ng 1 Thessalonians. Father God, lead us, give us the wisdom that we need, and sustain us with your grace that we may continue to live for the glory of your name. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So purihin ang Panginoon sa araw na ito, no? Sa pagtitipon natin, although virtually, meron na pong pahayag ang ating government na tayo po ay under GCQ na, yung atin pong NCR+. Pero ang NCR pa lamang po ang naghayag ng pinayagan na at least 30% of the capacity ng church ang pwede nang mag-gather face-to-face. Hindi nila in-include ang yung plus na tinatawag o yung mga malapit na bayan sa NCR. So let us continue to pray para po patuloy tayong makapag-gather, not only virtually, but in the Lord's time, magkaroon na rin po tayo ng face-to-face muli. No, kahit na maka 50% man lamang sa atin pong simbahan ay pwede na tayo mag-gather, no? Patuloy po nating ipanalangin yan. So today, gaya nga po ng nasabi ko, we will continue to discuss yun po mga principle behind the teachings of Paul, the Lord, through the Apostle Paul sa epistles to the Thessalonians. And today, ito pong chapter 4 ang siyang ating babasahin, no, pag-aaralan. So we will be studying the whole chapter 4, no? At hayaan po ninyo na basahin ko ito ng malakas sa translation ng English Standard Version at sabayan po ninyo ako ng pagbasa ng tahimik sa inyong kinaroroonan. Ito po yung sinasabi. Chapter 4, verse 1 onwards. Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brothers or his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. Verse 7, for God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards this disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to you. Verse 9, now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. For the
That indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly, and to mind your own affairs, and to work with your hands, as we instructed you, so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. Verse 13, but we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Verse 16, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with a sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Blessed be the name of the Lord upon the reading of His Word. So, yan po yung sinasabi ng talatang ito o ng passage na ito, ng buong chapter ng 1 Thessalonians, the epistle of Apostle Paul to the Thessalonians. No? Dito po sa passage na to, we would learn at least two things, no? Dalawang bagay, but we would concentrate dito sa dalawang bagay na ito na iisa lamang po ang purpose at ang pinaka mensahe na gustong iparating sa atin ng Panginoon. And that is for us to live in accordance to His will. Now, meron pong nagsabi, to know the will of the Lord or to know the will of God is the greatest knowledge a person can have. And to do the will of God is the greatest achievement a person can do. No? Yun po yung sinasabi. O yun po yung sinabi nitong wise person na ito. At yan naman po talaga ang purpose ng bawat isa sa atin. For us, not only to know the will of God, but also to do the will of God. Sa atin pong pamumuhay, palagi nating tinatanong, Lord, ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ba ang magagawa ko? Puro ganyan yung mga katanungan natin sa Panginoon. In this passage, in this chapter, the Lord explicitly told the Thessalonians what His will is for every believer. Not only for the Thessalonians, hindi lamang sa mga taga-Thessalonica, kung hindi sa lahat ng believers, ito po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. So malinaw po yung kalooban ng Diyos na tinatalakay o tinutukoy dito sa aklat na ito ng 1 Thessalonians. Si Pablo ang naghayag o ang Panginoon ang naghayag sa pamamagitan ni Pablo at ang kalooban ng Panginoon sa kanila, sa mga taga-Thessalonica, ay for them to be sanctified. Well, in reality, hindi lamang po mga taga-Thessalonica or mga Thessalonians ang kinakailangan ma-sanctify, kung hindi ang lahat ng mananampalataya, lahat ng maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo ay kinakailangang ma-sanctify. First na paraan ng ating Panginoon for us to continue our fellowship with God, para tayo ay manumbalik ang fellowship natin sa Diyos, is yung justification na tinatawag. At ang Panginoong Hesukristo ang gumawa niyan. By His death on the cross, tayo po ay na-justify sa ating Diyos o sa ating Ama dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo lamang po ang makakagawa niyan for us to be justified. In the same manner, yung sanctification, meron din po tayong, ito po ay ginagawa rin ng Diyos, pero tayo po ay kinocommand, ginagabayan at pinangungunahan ng Banal na Espiritu. So dito po meron tayong action na kailangan gawin
Although, ang grace ng Diyos, sustaining grace of God, ang siya lamang makapagbabago sa bawat isa sa atin. So we need first to be justified, na nagawa na, and then sanctified, na kinakailangang ipagpatuloy natin ang pamumuhay. What is sanctification once again? It's the gradual growing in righteousness ng isang mananampalataya. Gradual growth in righteousness ng isang mananampalataya. At yan po yung kinakailangan natin gawin. So dito sa passage na ito, makikita natin na mayroong at least 2 bagay na kailangan natin gawin. Pero ang pinakapunto lamang dito is for us to be justified. For us to be justified, no? Yung ating for us to be sanctified, hindi lang pala justified. Hindi pala justified kasi justified na nga pala tayo, no? Sanctified ang kailangan nating ipamuhay dito, sanctification. For us to continue in the growth, no? Sa katuwiran na nagmumula sa Panginoon. Binigay na niya yung kanyang katuwiran, mamuhay tayo. At patuloy tayong lumago sa kanyang katuwiran. Ito yung ninanais ng Panginoon. No? Unang punto na kailangan natin gawin dito, kailangan natin tandaan. First point that we need to do as believers, kagaya po ng mga taga-Thessalonians, ito po ang kautusan ng ating Panginoon through the Apostle Paul. We need to live a holy life. No? By abstaining from any form of sexual immorality. Yan po yung sinasabi sa verse 3. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. That you abstain from sexual immorality. In verse 4, sinasabi po rito that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand, and solemnly warned you. For God has not called you, or called us, for impurity but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit to you, or to every believer. So ito po yung dapat nating pakatandaan. God is calling us to live a holy life by abstaining from any form of sexual immorality. Huwag daw po tayong tumulad sa mga Gentiles na hindi nakakakilala sa Kanya. No? Although alam nila na mayroong Diyos, pero hindi siya kinikilala bilang nag-iisa at bukod tanging Diyos. Yan po yung katayuan natin. Now, before we were justified, ito yung katayuan natin. Tayo ay mga hentil, mga Gentiles who practice pagan practices. Now, ano yung pagan practices? Worshipping other gods. And with that worship of other gods, meron din po tayong mga actions na kalunos-lunos sa harapan ng ating Diyos. No? Kalunos-lunos sa harapan ng ating Diyos. And ang isa sa mga kamalian na ginagawa ng mga pagano o ng mga Gentiles is yung nakikiisa sa mga sexual immoralities, sexual acts of immoralities. No, yan po yung ginagawa ng mga Gentiles during yung kanila pong pagiging ligaw, no? Ang ating pagiging ligaw, yan po yung nagiging bunga. Wala tayong pakialam sa holy living. No, for us, for as long as we live happily, okay 'yon. No, yun po yung ating kaisipan. Pero hindi po yun ang pinagagawa ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kung hindi ang gusto ng Panginoon is for us to be sanctified, gradual growth in righteousness by abstaining from any form of sexual immorality. Ang reference po dito is yung mga Gentiles na hindi nakakakilala sa Panginoon. Although, naniniwala sila na merong Diyos, pero hindi nila nakikilala talaga kung sino ang Diyos. No? Ang isang ehemplo po rito na pwede po nating tignan is yung Romans chapter 1. Romans chapter 1, beginning in verse 21. Tignan po natin. Romans chapter 1, beginning in verse 21. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became
fools, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man, and birds, and animals, and creeping things. Therefore, in verse 24, ano yung naging resulta ng kanilang action, maling action sa pagkakakilala sa Diyos, no? Although they know God, but they did not honor God. Anong nangyari? Anong naging resulta? God gave them up in the lust of their hearts to impurity. So ito po yung nature ng mga hentil, ng mga hindi naniniwala sa Panginoon. Ito yung nature. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinabayaan na sila sa kanilang nature. Pinabayaan na sila sa kanilang nature. No? They do not honor God. Kahit alam nila na mayroong Diyos, but they are not honoring God. No? Ipinagpapalit nila sa mga nilikha, sa mga images of man, birds and beasts, creeping things, animals, no? Na nabubuhay sa mundong ito. At yun ang kanilang mga sinasamba. Therefore, anong ginawa ng Panginoon? Pinabayaan sila sa kanilang mga kasamaan. At ang kanilang kasamaan, ano yung pinaka-evident na kasamaan nila ng puso at kaisipan nila? Impurity of their hearts to the dishonoring of their bodies among themselves. In verse 24, makikita natin yan. Verse 25 of Romans 1. Because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. For this reason, verse 26, God gave them up to dishonorable passions. Na? For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless, and so on and so forth. Yan po yung kondisyon ng mga hintil na hindi naniniwala sa Panginoon. Ito yung matinding warning ni Pablo sa mga mananampalataya na nasa Thessalonica. No? Ang kanyang kasulatan sa first epistle to the Thessalonians is for them to abstain. Kasi yung abstinence, yung act of immoral or sexual immorality ay bunga ng hindi pagrerespeto sa Diyos, ng hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Yan po ay bunga. Ngayon, tayo ay mananampalataya. Ngayon, kayo ay mananampalataya. Ito ang sinasabi ni Pablo. Kayo ay mananampalataya na. Kayo ay believers of Christ or in Christ. Kayo ay mga followers of Christ. Do not be like your former condition. Huwag na kayong bumalik sa inyong former condition. No? Kung hindi, magbago na kayo. Grow in righteousness. Yan ang sinasabi ni Pablo. Ito yung kailangan nating gawin. No? We need to grow in righteousness. Kagaya ng kabilin-bilinan ni Pablo sa mga taga-Thessalonica o mga Thessalonians, abstain from any form of sexual immorality. And that is what we need to do. No, ano nga po ba 'yon? Sa Romans 1 binanggit, no, men exchanging yung natural relationship with other men. Women as well, ganun din. No, meron pa nga na nakikipag relationship sa kanilang mga alagang animals. Kalunos-lunos sa harapan ng Diyos ang bagay na 'yan. Hindi tama, mali. No? Unrighteous in the sight of God, and that is what we are. That is what we were, before we knew the Lord Jesus Christ who saved us
sa atin pong kasalanan. Yan po yung kondisyon natin. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag nyo nang balikan. Huwag na kayong mamuhay na magmuli sa sitwasyong yan. Do not commit adultery. Do not commit yung premarital sex, extramarital sex. Huwag na ninyong gawin yan. Fornication, iwasan ninyo yan. Pakikipagtalik sa mga prostitutes, no? Kasi merong nagsasabi na ang context daw po ng Romans chapter 1 is because sila po ay mga temple worshippers, mga idolaters, no? Mga idolaters daw po ito. Kaya maling-mali talaga. Well, ito po yung reference ng passage na ito, no, ng 1 Thessalonians. Ang reference po dito ay ang kalooban ng Diyos for us to be sanctified. Grow in righteousness. No? Yes, kinilala mo na ang Panginoon. Kinilala mo na ang Diyos through the Lord Jesus Christ. So, what now? No? Hindi ka nasasamba sa Diyos-Diyosan. So, what now? Hindi ka nasasamba sa Diyos-Diyosan and maaalis na rin yung mga maling practices na ginagawa mo habang sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ka kasi nagkakaroon ng ganong practices. Kasi nga, hindi mo kinikilala ang Diyos. No? Hindi mo kinikilala ang tunay at nag-iisang Diyos. Pero ngayon, kilala mo na ang tunay at nag-iisang Diyos, dapat pati yung mga actions, hindi lamang yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kung hindi maging yung bunga ng pagsamba mo sa mga Diyos-Diyosan, mapalitan na rin ng bunga ng katuwiran. So wala na rin po dapat yung sexual immoralities. No? Sabi kasi nila, ang sexual immorality daw na ito na tinutukoy sa Romans chapter 1, may kinalaman sa temple worship. Yes, totoo po yun. No? Dahil nga hindi nila sinasamba ang Panginoon, ang Diyos, bilang Diyos ng kanilang buhay, kaya nagresulta sila sa ganong kalagayan. Ngayon, meron ka lang kilalang Diyos at ito ang inuutos, abstain from any form of sexual immorality. Bakit i-justify mo pa rin na okay lang, no? Na makipagrelasyon ang lalaki sa kapwa lalaki, ang babae sa kapwa babae, no? Bakit i-justify mo pa rin yan? Maling-mali. Kaya nga ang linaw ng sinasabi rito sanctification, grow in righteousness. We need to gradually grow in righteousness. Yan po yung kailangan natin. So the first point that we need to do, tandaan po nating maigi, is for us to live a holy life. No? For us to live a holy life by abstaining any form of sexual immorality. So kung isa-isahin natin yung lahat ng form of sexual immorality, at tatalakayin natin, mauubusan tayo ng oras. Sa malinaw lang yan, ano? Ang form of sexual immorality ay hindi lamang po yung physical act, kung hindi maging sa kaisipan. Dahil kagaya nga po ng katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, whoever looks at a woman lustfully is committing adultery. No? Nagkakasala na agad ang isang individual na tumitingin sa babae lustfully. Tumitingin pa lamang po yon. It simply means na ang kaisipan mo, no, kinakailangan maging in line with the fruit of righteousness that comes from God. Yung action mo, dapat in line sa kaisipan mo na malinis, glorifying God, acting out ang kaisipan mo at ang nilalaman ng puso mo to glorify God in your life. No? Live a holy life by abstaining from any form of sexual immorality. Point number 2 na kailangan nating tandaan dito sa katuruan na ito. Now, we need to live a holy life by acting righteously sa mga believers. No? Anong ibig sabihin nun? By acting out our beliefs. No? Being good to God. Doing what is right. So meron ng action na kailangan dito. No. We need to live a holy life by acting out our belief.
Anong paniniwala natin? Paniniwala natin that God is the only God. No, He alone is good. At ang gusto ng Panginoon is for us to live a holy life. At paano natin gagawin yon? Act our belief. No, sabi ni Santiago, faith without action is dead. So kinakailangan ipinamumuhay mo ang iyong pananampalataya. At ang malinaw na sinasabi ni Santiago is that dapat meron kang ginagawang mabuti para sa ikabubuhay ng iyong kapwa. Dito makikita natin, no? Makikita natin in chapter 4 ng 1 Thessalonians verses 9 hanggang 12, makikita natin dito na meron ding sinasabi si Pablo concerning sa pamumuhay ng mga Kristiyano at pagmamahal sa isa't isa. Yung actions ng mga Kristiyano para sa isa't isa. Para sa sarili at para sa isa't isa. Verse 9, now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another, for that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly, and to mind your own affairs, and to work with your hands, as we instructed you, so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. So ito po yung sinasabi. Fine, kayo ay matulungin na, gumagawa kayo ng mabuti, especially para sa mga mananampalataya. Pero, hindi dapat matapos yan dyan. Kung hindi, do it more and more. Yung righteousness today should be exceeded by your righteousness tomorrow. No? Again, hindi lamang yan ang righteousness na nagmumula. Hindi yan righteousness na nagmumula sa iyo. Kung hindi yan ay righteousness na binigay sa iyo ng Panginoon so that you can live to glorify Him. No? You can live a holy life by glorifying Him with your actions. No? Anong kailangan mong gawin? Kailangan mong ipakita ang pagmamahal mo sa kapwa mo. Faith without action is dead. Act out your faith. Help them as much as possible. No? Tulungan mo ang mga nangangailangan ng tulong. Magkaroon lang tayo ng brief background. No? Ang Macedonian churches dito, sila yung mga nahihirapan, pero sa gitna ng kanilang kahirapan, ginawa pa rin nilang tumulong sa churches, sa mga Christian churches, sa mga believers outside Macedonia, within and outside Macedonia. At ang isa sa mga benefactors o yung mga tumutulong dito ay itong Church of Thessalonica. No? Sila yung nagpapakita, nag-e-extend ng tulong sa mga mananampalatayang nahihirapan. And at the same time, pinapadalan din nila ng tulong yung mga kapatiran na nasa Jerusalem. Sila yung tinutukoy sa Romans chapter 15 and 16. Sila yung tinutukoy sa Corinthians, no? Yung concerning about giving, isa sila sa mga tinutukoy dito. So ginagawa talaga ng mga taga-Thessalonica, ng mga Thessalonians, ang tumulong sa mga mananampalataya. Kahit na sila mismo ay may kahirapan din sa kanilang mga pamumuhay. In fact, kung matatandaan natin, sabi sa chapter 2, they suffer all forms of hardships, no? Nagsasuffer sila ng iba't ibang uri ng kahirapan. Pero hindi yun naging hadlang sa kanilang pagtulong sa mga mananampalataya. Anong sinasabi natin dito? We need to act out yung faith, ang ating pananampalataya. Living a holy life is to be done actively. No? Actively. Kailangan nating ipamuhay ang atin pong holiness that comes from God. Yung atin pong righteousness that comes from God. Yung atin pong pananampalataya that comes from God, kailangan nating ipamuhay. Especially nowadays, sa panahon natin ngayon, may pandemya. Masyado nang matagal yung pandemya. It's easy for us, no, not to continue or to discontinue doing good. Kasi justified yung magiging action natin eh. Lahat tayo naghihirap. Lahat tayo nahihirapan. Lahat tayo may pinagdadaanan. Karamihan sa atin walang income. Pero ang sinasabi ng Panginoon,
ipagpatuloy mo yung paggawa ng mabuti. Pagpatuloy mo yung paggawa ng mabuti. Ipanalangin mo ang iyong kapwa, mamuhay ka ng may katuwiran na nagmumula sa Diyos, and at the same time, gawin mo kung ano yung kaya mong gawin to sustain the needs of those who are in need. No? Ito po yung sinasabi rito. Do it more and more. No? Ipakita mo yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Do this more and more. In verse 10, malinaw po yung sinasabi ni Pablo. So, wag tayong wag tayong mapanghinaan ng kalooban na tumulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. And then also, ano pang sinasabi dito ni Pablo, no? Sa actions natin, kinakailangan din natin na mag-aspire to live quietly. Anong ibig sabihin dito? We need not to be assertive of our beliefs. Anong beliefs dito? Hindi yung gospel beliefs, no? Kung hindi yung mga prinsipyo natin. Ako nga, nagbibigay sa aking kapwa. Dapat kayo rin magbigay. Huwag nating i-assert yon. Kasi ang sitwasyong ito, no, na ninanais ng Diyos is for us to be, no, yung joyful givers. Yan po yung sitwasyon na sinasabi sa atin ng Panginoon. We need to joyfully act our belief, not under compulsion. So, aspire, sabi ni Pablo, aspire to live a quiet life. Mind your own affairs. Anong ibig sabihin yan? Aspiring to live a quiet life. Ibig sabihin, huwag ka lang makipagtalo. Yes, probably tama ka. Tama ang prinsipyo mo. Probably tama ang pinaninindigan mo. Pero sapat ba yan para ipakipaglaban ng patayan? Sapat ba yan para mawalan o matigil ang fellowship mo sa iyong kapatiran? No? When it comes to doctrinal matters, yes, you need to, kailangan mong iparamdam, kailangan mong ipaalam sa mga individual yung katotohanan, pero not to the extent na makikipagpatayan ka. So hindi lamang yan dyan sa doctrinal stand, ano? Maging political stand, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, no? Kanya-kanya tayong galing eh. Lahat tayo matalino. Isang araw tayo ay mga politicians. Sumunod na araw tayo ay mga virologist o virologist. Sumunod na araw tayo ay mga eksperto sa kalusugan. Ganyan tayo eh. Dahil tayo ay nasa internet age. No? Madali nating mabuksan, ma-access ang internet. Kaya akala natin, alam na natin ang lahat. To the point na nakikipagtalo tayo sa kaalaman ng iba. No? Ito yung sinasabi ni Pablo dito. Try, as much as possible, aspire to live quietly, minding your own affairs. No? Yes, you may probably be good in your field. You may probably be an expert in your field. Pero hindi mo na kailangang ipangalandakan yan. Hindi mo na kailangang ipagpilitan na mas magaling ka. Lalong-lalo na sa kapatiran. No? Ipadama mo yung pagmamahal na kailangan. Ituwid mo yung kailangang ituwid, but not to the extent na you will crush the believers in Christ because of their wrong belief. Tandaan po natin yan, ano? Tayo po ay dati ring mali ang pananampalataya. But because of God's sanctification, tinutuwid niya tayo. No? Kailangan nilang matuto. Sometimes, kailangan nilang maranasan yung masakit na katotohanan, pero not to the extent na dudurugin mo sila, tatapakan mo sila, yuyurakan mo yung kanilang pagkatao. No? Kasalanan din po yun. No? Sabi ng Panginoon, act out your belief. Live a quiet life, mind your own affairs, and work with your hands. Anong ibig sabihin ng working with your hands? Background. Meron kasing mga mananampalataya in this time, no, itong kasulatan na ito, nung nangyari itong kasulatan na to, merong mga individual na tumigil na sa pagtatrabaho,
hindi dahil sa nawalan sila ng trabaho, kung hindi dahil tumigil sila sa kanilang trabaho kasi iniisip nila dadating na ang Panginoong Hesukristo anytime soon. Eh dahil hindi pa dumadating ang Panginoong Hesukristo, anong ginawa nila? No? Umasa sila sa tulong ng mga mananampalataya. Yes, it is our obligation, it is our duty as a believer to help others, to help those who are in need. Pero as a Christian, no, wag mo ring i-impose na dapat kang tulungan kasi walang-wala ka ngayon. Again, dapat kang tumulong bilang Kristiyano, pero wag mong ipilit na dapat kang tulungan dahil Kristiyano ka. Kung ganon ang kaisipan mo, kung iniisip mo na dapat kang tulungan dahil Kristiyano ka, then think again. Baka merong mali sa kaisipan at ginagawa mo. No? So, bakit natin na-mention dito yung second coming of the Lord? We are not discussing kung ano yung pamamaraan ng pagbabalik ng Panginoon. Kung meron bang rapture, kung wala, kung meron bang millennial o wala. Hindi po yan ang importante dito. The point here is this. No? Why do we need to live a holy life? Kasi time will come, we will meet with God once again. And we will be held accountable sa lahat ng actions natin habang tayo ay nabubuhay pa. God wants you to live a holy life by abstaining from any form of sexual immorality. And God wants you to live a holy life by acting out your belief in Christ, your faith in Christ. Yan po yung gusto. Yan po ang kalooban ng Panginoon sa atin. And time will come, we will give an accounting to God Himself. Hindi man ngayon, pero definitely, we will be accountable for all our actions. Brethren, ano ang ginagawa mo ngayon? How are you doing your responsibility before the Lord and before others? How are you reacting to the will of God sa iyong buhay? Yung sanctification. Ano ang ginagawa mo? Let this lesson be a reminder to you that God has called you to be a righteous believer. No? You have been made righteous by the blood of the Lord Jesus Christ, and now you must continue in that righteousness by living a holy life. No? By abstaining from any form of sexual immorality and by acting out your belief in the Lord Jesus Christ. May the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you. So, tayo po ay muling manalangin, and let me pray for you. Father, once again, I ask of you, O Lord God, to continually bless your people with your presence, with your provision, with your wisdom. And let your Holy Spirit lead them in your ways and in your will. Pahintulutan po ninyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay hindi lamang po basta narinig ang inyong sinasabi, kung hindi naintindihan at handang ipamuhay ang nais ninyong gawin namin sa inyong kalooban, Panginoon, sa bawat isa. Pahintulutan po ninyo na kami po ay mamuhay ng holy life based on your standards, not on the standards of men, by abstaining from any form of sexual immorality and by acting out our faith in Christ. Tulungan po ninyo kami na magawa po namin ito. Pagkalooban po ninyo kami ng kalakasan, ng katalinuhan at ng kapayapaan sa lahat ng oras at sandali. At pahintulutan po ninyo, Panginoon, na sa amin pong pamumuhay, kayo lamang po ang luwalhati sa lahat ng oras at sandali. Ihayag po ninyo sa amin ang inyong kalooban, kagaya po ng ginawa ninyo sa mga taga-Thessalonica, at hayaan ninyo
na kagaya nila, kami rin po ay matutong sumunod ng naaayon sa inyong kalooban. Salamat po sa pagpapaalala na ang kalooban ninyo sa amin is for us to be sanctified, grow in your righteousness. Salamat ng marami. Hayaan ninyo na mangyari nawa ang lahat ng ito sa buhay ng bawat isa na nakarinig ng inyong mensahe sa araw na ito. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Once again, I encourage one another, o yung lahat ng nakaririnig sa online at maging sa Facebook, no? Na kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon, hayaan ninyo na matulungan namin kayo sa sitwasyon na pinagdadaanan ninyo na inaakala ninyong sobra na at mahirap na talagang pagdaanan na mag-isa. Narito po ang simbahan ng Care Community Church at handang tumulong sa inyo. Let us know anong concern meron kayo. Send us a private message or a direct message. Send us an SMS or text message sa amin pong mga numbers, sa amin pong cellphone numbers. Dito po sa FB Messenger, sa Viber, pwede rin po kahit sa anong pamamaraan, ipaabot po ninyo sa amin ang concern ninyo, and let us pray for one another at tignan natin kung hanggang saan tayo makakaabot sa pagtutulungan bilang isang simbahan mula sa grasya ng ating Panginoong Hesukristo. God bless you all, and let us continue to pray for one another. Happy Lord's Day, everyone.